Thank you, Mr. President. Magandang hapon po, Ginang Ombudsman. Magandang hapon po rin, Ginoong Senador. Alam kong pagod na ako kayo at 4 na oras na ako kayo nandito. Ngunit iiklihan ko na po ang aking pagtatanong. Isang tanong lang naman actually. Unang-una ko po'y nais ko pong ipamahagi sa inyo na ako po'y hangang-hanga sa inyo at malaki po ang aking respeto sa inyo sapagkat dati ho kayong maestrado ng kataas-taasang hukuman ng ating bansa. Ngunit paminsan-minsan ay naglalaro sa aking isipan na baka nagagamit po yung AMLAC o mismo ang inyong tanggapan sa mga tao o sa mga politikong kritikal sa administrasyong ito. Sana naman po if you can give us the assurance that your office will not be used to get back at the political opponents of the administration. Sapagkat, halimbawa, meron pong senador dito, meron congressman na bumatikos sa halimbawa kay Pangulong Noynoy at utusan kayo ng Malacanang, oy, tingnan mo yung records niya sa bangko, gamitin mo yung AMLAC para ipitin itong senador o congressman ito. Posible ho mangyari. Sana wag naman hong mangyari na balikan o gamitin yung Office of the Ombudsman o yung AMLAC para balikan yung mga critical o yung mga hindi sumasang-ayon sa kasulukuyang gobyerno. Can you assure us of that, Madam Ombudsman? Mr. President, Mr. Senator rather, I would not jeopardize my 40 years of government service spotless. I am immodest to say that by allowing myself to be a tool of anyone in order to get back at certain persons against whom that anyone is sore at. I will assure you that. Kaya nga po ako hanga-hanga sa inyo, Ginang Ombudsman. Marami pong salamat, Ginoo. Isang katanungan na lang po. Kasi kanina, tinanong po ni Senator Honasan kung hiningan nyo, kung